Ipinagpauna at ibinabala ng mga apostol ang tungkol sa mga magdarayang tagapangaral na magtuturo ng Jesus na iba sa kanilang ipinangaral. Batay sa 2 Korinto 11:3 hanggang 4. Ano ang wastong kaalaman tungkol sa tunay na Diyos at sa likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo? Kanino dapat sumangguni ang tao para makarating sa tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Mga kaibigan, abangan po niyo at subaybayan ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga mahal po naming mga kaibigan, mga taga-subaybay, welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Sa pagkakataong ito ay atin pong pag-uukulan ng masinsing pagtalakay ang tungkol po sa tunay na Diyos at maging sa tunay na kalikasan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat gaya nga po ng alam ng marami ay dahil sa paglitaw ng napakaraming mga nangangaral di umano ng Biblia, mga nagpapakilalang Kristiyano, ay nadaya ang marami ng maling paniniwala tungkol sa ating Panginoong Kristo at sa tunay na Diyos. Pinaniniwalaan ng marami na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Ito po hindi natin dapat ipagtaka sapagkat ang ganung paniniwala ang kanilang kinamulatan sa kanilang kinagis ng relihiyon. Mga kaibigan, ang paniniwalang ang Panginoong Kristo ang siya ring tunay na Diyos ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito ay salungat, labag sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Muli po naming ipinagpapauna, mga mahal naming mga kaibigan, hindi po layunin ng programang ito na mang-atake o kaya ay makapanakit ng damdamin ng sinuman sa ginagawa po naming paglalantad o pagbubunyag ng kamalian ng mga aral na kinamulatan po ng tao sa kanilang kinagis ng relihiyon. Ano po kaya ang dahilan at nagkaroon ng tao ng hidwa o maling pananampalataya tungkol sa tunay na Diyos at maging sa tunay na likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo? At bakit kaya nakadadaya ang mga ganung tagapangaral? Pero ang mahalagang tanong paano kaya makaaalis ang tao sa pagkadaya at sa ganun ay makarating siya sa wastong pagkilala sa tunay na Diyos at sa ating Panginoong Kristo na ito ay may malaking kinalaman sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Hindi po tayo magbibigay ng anumang opinyon o sariling palapalagay o kuro-kuro, kundi sasangguniin po natin ang mga katotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Alamin natin, kanino po kaya dapat sumangguni ang tao upang makarating sa tunay na kaalaman tungkol sa tunay na Diyos? Pakinggan ninyo at ganito ang nakasulat sa Malakias 2 ang talatay 7. Ganito ang sinasabi sa atin ng mga propeta. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila, dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Mga kaibigan, batay po sa kababasa lang natin talata ng Biblia, dapat sumangguni ang tao sa mga inatangan ng Panginoon Diyos ng tungkuling magturo sa mga saserdoting sinugo ng Panginoon Diyos. Tandaan natin, hindi po lahat ng nangangaral ay sinugo ng Diyos. May nangangaral na isinugo lang nila ang kanilang sarili. Wala naman silang karapatan, wala silang kahalalan galing sa Diyos. Bakit mahalagang ang tao ay sumangguni sa mga tunay na sinugo ng Diyos? Sabi ng Biblia, sila ang magtuturo ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Bakit po nilinaw na may tunay na kaalaman tungkol sa Diyos na itinuturo ng mga sinugo ng Diyos? Dahil sa tandaan natin, mga kaibigan, may hindi po tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. At yan ay pinatutunayan ng mga apostol, nakatala sa 1 Korinto 8:4, at basahin na rin natin ang unang bahagi ng 7. Pakinggan ninyo. Alam nating wala naman talagang ibang Diyos sa mundo at iisa lamang ang Diyos. Gayunman, hindi lahat ay may ganyang
kaalaman. Maliwanag po ang itinuturo at pinatutunayan dito ng apostol na si Pablo. Hindi po lahat ay nagtataglay ng tunay na kaalaman tungkol sa iisang tunay na Diyos. Kaya nga banggit kanina, may hindi tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya mga kaibigan, may panganib pagka ang pinakinggan ng tao ay hindi naman tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Hindi lang po yun, maging sa likas na kalagayan ng Panginoon Kristo, may mga hindi po tunay na kaalaman. At yun ay pinatutunayan ng Apostol Pablo dito po sa 2 Korinto 11:3 hanggang 4. Ngunit nangangamba ako, baka mailayo kayo sa inyong tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Pagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumating at mangaral ng Jesus na iba sa Jesus na ipinangaral namin sa inyo at tinatanggap ang espiritong iba sa itinuro namin sa inyo at pinaniniwalaan ng ebanghelyong iba sa iniaral namin sa inyo. Mga kaibigan, dito po ay nagbababala ang mga apostol. Walang pagtatalo na si Apostol Pablo ay isa sa mga sinugo ng Panginoon Diyos. Anong ibinababala ng Apostol Pablo? Sa mga talatang binasa natin, may mga magdarayang tagapangaral na magtuturo ng Jesus na iba sa kanilang ipinangaral. Ibig sabihin iba sa ebanghelyo na kanilang tinuro tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya mga kaibigan, dapat sundin po natin ng ipinahayag ng Biblia kanina sa unang talatang binasa natin, dapat talagang ang tao sumangguni sa mga tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Pagka sa mga tunay na sinugo ng Diyos, sumangguni ang tao, makararating sa tunay na kaalaman tungkol sa tunay na Diyos, malalaman nila ang tungkol sa wastong pagkilala maging sa ating Panginoon Kristo. Anong katunayan? Anong isa sa mga tunay na kaalaman tungkol sa Diyos na itinuro ng mga tunay na sinugo ng Diyos? Pakinggan ninyo, balikan natin yung Malakias 2:7 at babasahin na rin natin ng talatan 10. Dinggin po ninyo. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban. Sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Mga kaibigan, ang iisang Ama, ang iisang tunay na Diyos, ang itinuro ng mga propeta na sinugo ng Panginoon Diyos noon. Malalaman yan, mauunawaan niyang katotohanan yan sa mga tunay na sinugo ng Diyos. Kaya nga po, mga mahal naming mga televiewers, mga kaibigan, sinasamantala po namin ang pagkakatong ito. Kailangan pong mag-ukol tayo ng isang malalim na pagsusuri sa mga aral na itinataguyod sa inyong relihiyon. Tanggapin natin o hindi, may malaking panganib na naghihintay pagka ang tao'y namalagi sa hidwang pananampalataya sapagkat pagka nagkaganon, hindi po tayo maliligtas. Kaya mga kaibigan, itanong po natin sa Biblia. Itanong natin sa pinakadakilang sugo ng Panginoon Diyos sa lahat ng panahon. Ilan ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao at gaano kahalagang ang tao'y makarating sa wastong pagkakilalang ito? Pakinggan ninyo, nakasulat dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Dingin po ninyo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatwid-bagay, si Hesukristo. Mga kaibigan, napakalino po ng pagtuturo ng ating Panginoon Kristo sa mga talatang binasa natin. Hindi po nabago ang pagtuturo ng mga propeta na iisa lamang ang tunay na Diyos. Itinuro ng Panginoon Kristo ang Ama ang makilalang iisang tunay na Diyos. Hindi po niya ipinakilala ang kanyang sarili na kasama
na dapat kilalanin iisang tunay na Diyos. Dapat kilalanin ng Panginoon Kristo na sinugo ng Panginoon Diyos. Pero pagka ang pag-uusapan ay makilalang iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Gaano kahalaga na ang tao ay makarating sa wastong pagkakilalang ang Ama ang iisang tunay na Diyos? Binasa po namin sa Biblia, sila ang wika ang magtatamo ng buhay na walang hanggan. Yun ang kaligtasan. Kaya binanggit po namin kanina, nakasalalay sa wastong pagkilala ng tao sa tunay na Diyos at maging sa Panginoon Kristo ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Hindi po ito maliit na bagay, mga kaibigan. Kaya nga po nang magturo ang mga apostol, sino rin ang kanilang ipinakilala, itinuro na iisang tunay na Diyos. Pakinggan ninyo si Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. Dito po sa 8:6, ganito ang kanyang pagtuturo. Iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat. Mga kaibigan, sa lahat po ng panahon, iisang katotohanan ng itinuturo ng mga tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Ang aral, ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Kaya nga po, mga kaibigan, ito ang tinanggap naming pagtuturo kay kapatid na Felix Y. Manalo. Sinasampalatayan na ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, at ito ang patuloy na tinitindigan, itinataguyod ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Saan man panig makarating ang Iglesia ni Cristo, ang amin pong itinataguyod na paniniwala, may iisa lamang tunay na Diyos, ang Ama, at wala na pong iba. Kaya ang dahilan kung bakit may mga turo ngayon tungkol sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo na naiba po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sapagkat ang pinagmula ng kanilang pagtuturo ay hindi naman sa mga sinugo ng Panginoon Diyos, kundi natupad lang sa kanila yung ibinabala ng mga apostol na talagang sa mga huling araw, may mga babangon o lilitaw ng mga magdarayang tagapangaral gaya ng binanggit ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 11:3 hanggang 4. At gaya nga po ng binanggit namin sa inyo kanina, makikilala at makararating ang tao tungkol sa kaalaman, tungkol sa tunay na likas na kalagayan ng Panginoon Kristo sa pagsangguni pa rin sa mga tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Pakinggan ninyo ang pinatutunayan ng propetang si Isaias. Dito po sa Isaiah 53:3 at 5, ganito ang binabanggit sa atin ng banal na kasulatan. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mga kaibigan, ang hinulaan dito ng propetang si Isaias ay taong bihasa sa karamdaman at kapanglawan na siyang nagbata dahil sa kasalanan ng tao ay wala pong iba, kundi ang Panginoon Kristo gaya ng pinatutunayan ng mga apostol sa 1 Pedro 2:24. Mga kaibigan, ang susunod pong talatang babasahin namin sa inyo ay isang matibay na katunayan na ang aral na ang Panginoon Kristo ay tao, ang siyang tunay na kaalaman tungkol sa Kanya. Pakinggan ninyo, nakatala dito po sa Juan 8:40, ganito ang pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Mga kaibigan, sa talatang ito ay hindi po ba't napakaliwanag na itinuro ng ating Panginoon Kristo, hindi lamang yung katotohanan ng siya'y tao sa kanyang likas na kalagayan, kundi pati ng katotohanan ng iba siya sa tunay na Diyos. Itinuro ng ating Panginoon Kristo, siya, taong nagsaysay ng katotohanan na kanyang narinig sa Diyos. Doon pa lang mga kaibigan ano po ang napakahalagang dapat nating mapansin? Iba po yung nakarinig kaysa ron sa napakinggan. Ang nakarinig ng katotohanan ay ang ating Panginoon Kristo at narinig niya yon sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ang tunay pong kaalaman tungkol sa tunay na likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo
na siya ay tao ang siyang pinatutunayan ng mga apostol. Gaya po ng nakasulat sa Mateo 1:18, pinatutunayang ang Panginoong Kristo ay ipinagdalang tao ni Maria ng kanyang ina. Pinatutunayan din ng Apostol Pedro sa Gawa 2:22 na siya ay taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan. Itinuro din at binigyan diin ng Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:5 na ang Panginoong Kristo ang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya mga kaibigan, sana po ay patuloy kayo sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Sa tinatalakay natin ay napatutunayan alinmang pagtuturo na iba sa itinuturo ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Kristo, dapat po nating itakwil. Sapagkat tandaan natin ang ibinabala ng mga apostol na meron talagang magdarayang mga ngaral na magtuturo sa panahon natin, pero ituturo ibang Jesus. Itinuro at binigyan din ng mga apostol ang Panginoong Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. May magtuturo naman na ang Panginoong Kristo raw ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Mga kaibigan, huwag sana tayong pumayag na manatili sa anumang uri ng paniniwala ng pagkadaya. Diyan lang po kayo mga kaibigan, magbabalik pa po ang programang ito. Mga kaibigan, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Napakahalaga po ng tinatalakay natin sa pagkakatong ito. Gaya po ng nabanggit sa unang bahagi, napakahalaga po na ang tao ay sumangguni. Ang pakinggan niya, paniwalaan niya, sampalatayanan niya, ay ang mga aral ng Panginoon Diyos na itinuturo ng mga tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Makikilala ang tunay na sinugo ng Panginoon Diyos sa kanilang turo. Ang itinuturo nila ay pawang mga dalisay na aral ng Biblia, walang dagdag, walang bawas, hindi sa pamamagitan ng opinyon o kaya ng palapalagay ukuro-kuro. Dalisay na aral ng Diyos kung ano ang nakasulat sa Biblia. Tandaan natin mga kaibigan kung gaano kabigat na ang tao ay madaya ng mga bulaang tagapangaral. Hindi po ito dapat ipagwalang-bahala ng sino man. Ang nakasalalay dito ay ang ating kaluluwa at ang kaligtasan natin pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya kung yung iba ay maselan halimbawa sa pagpili ng kanilang kaibigan, yung iba ay maselan sa kanilang kinakain, maselan sa pagpili ng kanilang kakasamayan sa buhay, maingat sila. Pero, tandaan natin mga kaibigan, lalong dapat tayong maging maingat sa pagpili ng ating pakikinggan, ng ating paniniwalaan, sapagkat, gaya nga po ng binanggit namin, pagka ang tinanggap natin, pangangaral ng mga magdarayang tagapangaral, mga hindi tunay na sinugo ng Diyos, dadalhin po tayo sa kapahamakan. Kailangan po na tunay na sugo ng Diyos ang ating mapakinggan. Ng Iglesia ni Cristo po sa mga huling araw na ito na naglilingkod po sa inyo, sumasampalataya na ang kapatid na Felix Y. Manalo ang sinugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito. Sapagkat kung ano ang itinuturo ng Biblia, siya niyang itinuro. Walang dagdag, walang bawas. Itinuro niya, tinindigan niya kung ano kasang-ayon ng pagtuturo ng Biblia. Sukdo lang siya'y usigin o patan, inaglahi, pero buong giting niyang ipinalagan na patinindigan, iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. At bagamat maraming katangian, kadakilaan, karangalan, ipinagkaloob ang Panginoon Diyos sa ating Panginoon Kristo ay tinitindigan ng Iglesia ni Kristong ito. Ang Panginoon Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Pero gaya nga po ng alam natin mga kaibigan, may mga taong hanggang ngayon ay ipinipilit na papaniwalain ng tao na ang Panginoon Kristo raw, tinatanggap naman nilang taong totoo. Pero naniniwala sila, taong totoo na, Diyos pang totoo rin. Alalaong bagay, may dalawang likas na kalagayan o dual nature ang ating Panginoon Kristo. Kalagayang tao, kalagayang Diyos.
Gaya nga po ng malimit naming sinasabi sa inyo, hindi po namin sariling salita, binabasa po namin sa Biblia, ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo, ang Panginoon Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Bakit po? Sapagkat pagka tinanggap natin na ang Panginoon Kristo tao na, Diyos pa, lalabag po yun sa Biblia. Ano pong katunayan? Pumapayag po ba ang Panginoon Diyos ang tao? Tao na, Diyos pa. Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa Ezekiel 28:2. Ganito ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayon man ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Dito po mga kaibigan ay pinatutunayan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Biblia na ang tao hindi po Diyos. Uulitin namin ang binanggit po ng Biblia. Ang sabi ng Panginoon Diyos tungkol sa tao, gayon man ikaw ay tao at hindi Diyos. Kaya nang ituro ng ating Panginoon Kristo, siya, tao sa kanyang likas na kalagayan, sapat na katunayan yun. Hindi siya Diyos. Sapagkat ang tao ay hindi Diyos. Baka naman ang Panginoon Diyos, pumapayag na siya na Diyos na ay tao pa. Pakinggan natin na nakatala dito po sa Oseas 11:9. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Kung paanong maliwanag na sinabi ng Panginoon Diyos na ang tao ay hindi Diyos, maliwanag din na sinabi ng Panginoon Diyos, siya ay Diyos at hindi tao. Kaya mga mahal po naming mga televiewers, lalo na nga po sa aming mga taga-subaybay na pamalagi ang nakatsunin sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, alinman pong paniniwala na kaiba sa itinuturo ng Biblia, dapat nating itakwil. Ang paniniwalang ang Panginoon Kristo ay taong totoo at Diyos pang totoo, yan po ay hindi totoo. Yan ay kasinungalingang ipinalaganap ng mga magdarayang tagapangaral na dapat na po nating iwan, dapat po nating itakwil. Ipinalalaga na po ng Iglesia ni Cristo kung ano nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, dito po namin kayo nais makasama. Sa wastong pagkilala kung sino ang tunay na Diyos, sapagkat may kinalaman ito sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Sa wastong pagkakilala sa ating Panginoon Kristo, sapagkat yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Mga kaibigan, tandaan po natin, ibig ng ating Panginoon Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Subalit ang kaligtasan ay makararating po sa tao pagka tinanggap niyang katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. Itinuturo ng mga tunay na sinugo ng ating Panginoon Diyos. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, patuloy po naming hangad na ang tinalaki natin sa pagkakataong ito ay nakatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri para tayo ay makarating sa wastong pagkakilala sa tunay na Diyos at sa ating Panginoon Kristo at magawa natin ang tamang paraan ng paglilingkod. At higit sa lahat, tamuhin natin ang ipinangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ipinagpauna